inaasahan natin yung isang araw na lang yung inaantay natin. Wala na isang araw, yung pagkapos. But at katulad ng sinabi ko, we are hoping for the best, but we are prepared for the worst. Kaya nga po ito, kami ay nagsagawa ng isang malawakang prayer vigil para idalangin sa ating Panginoon na sana ay maibigay ang aming na bigyan ng provisional or temporary liberty ang dating Pangulong Rodrigo Roa. First, ito puro pagkapag-desisyonan na ito ng final decision or pwede pa pong mapaya. Alam nyo, I have to apologize na hindi ako experto sa procedure sa IT. Ngunit we are confident that si dating Pangulong Duterte has skillful lawyers naman para pangalagaan ang kanyang interest. And sabi nga namin, we are hoping na sana itong decision na ito ay hindi na kailangan i-apila sapagkat magiging favorable. We are keeping our fingers crossed, we are keeping our prayers strong, and we are keeping our faith in the wisdom of our Lord. Kumusta po ba nalagay ng PRRD at mga natatanggap ng information? Second hand lang po ang informasyon ko sa pagkakaroon naman po masyadong restricted yung action sa kanya. Pero of course, using common sense and logic, ano bang maaasahan natin health is 80 years old na alam naman natin may mga history na ng mga pre-existing illnesses pagkatapos nawalay po sa kanyang pamilya, na-express pa siya, is practically solitary confinement sa isang selda. So, it cannot be good for anyone's health. Least of all, yung isang taong may edad na nakatulad niya. Ito yung highlight ng ating live ginagawang video ngayon, ng mga aktibidad na na-cover ngayon. Basically, it's just a prayer from all over the country sa mga naniniwala na dapat palayain kahit pansamantala sa Pangulong Duterte. And this is an ecumenical interfaith endeavor. Nandyan po yung mga Christian groups, nandyan yung mga inter-private capacities ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, katulad ko, mayroong mga Katoliko, may mga Muslim, may mga indigenous peoples na nag-o-offer ng kanilang prayer. Because after all, when all is said and done, isang Diyos lang naman ang ating pinakausap at hindi natin. Kapag itong presidente, hindi ba may chance kaya na siya ang kumausap sa ICC may balik ang datong? I do not think so sapagkat it would be inconsistent. Sapagkat siya mismo ang gumawa ng machination para labag pa nga sa ating mga batas at sa Constitution upang madala si Pangulong Duterte sa isang foreign jurisdiction at hatulan ng mga banyagang mga hurado. Can you imagine kung wala na tayong dignidad bilang isang bansa at bilang mga Pilipino na kailangan pa ang ating dating Pangulo na ang kanyang mga ginawa ng pinakamataas na approval rating ay husgahan pa sa isang malayong lugar na mga banyaga na hindi naman naintindihan ang mentalidad natin mga Pilipino. So, isang insulto po yun. So, I do not know how we can remedy that. If there is one thing that the people of the Philippines will not forgive Marcos Jr. for, it is yung ginawa niya kay Pangulong Duterte sa pagkatiyan si Pangulong Duterte. Yan po ay insulto sa lahat ng mamamayang Pilipino nagmamahal sa kanyang bayan. Pero sa tingin sa ginagawa po pala ngayon ng ICI, may mapapalabit po kaya talaga doon? Or yung mga kalaban lang po sa police? You're talking about the Independent Commission on Infrastructure supposedly. Wala na pong independence yan. Kita nyo sabi nila noon, sila ay magiging transparent. Gumawa pa sila ng guidelines para sa lives living. Ngunit kapag ang isang investigator nila, tulad ng isang araw, si Arjo Atayde, isang congressman, pumiling ng executive session, hindi nila pinapapasok ang media. It is behind closed doors. Ano klaseng transparency yan? Meron mga provision sa live streaming kapag hindi ng kahit sino executive session, susundin mo. Number 2, bakit palagi nakabulutong si Secretary Dennis Dizon sa ICI sa pag-imbestiga? Akala pa independent ang ICI. Ang Secretary of Public Works and Highways ay alter ego ng Presidente. Siya ay representative, parang siya
ay isang agent ng presidente. Hindi po independent yan. Why is the ICI getting input from a person who's under the direct control and supervision of the president? Pagkatapos, ang kanilang mga findings ay pino-forward pa nila ang ombudsman na alam naman natin na hindi independent, na at kung Malacanang ay hindi ang lahat ng batas na bend the law, nakatakot-takot na bend the law para lang ipasok bilang ombudsman. So anong aasahan pa po natin sa investigation? Thank you po. Thank you po. Bakit? Sino nagugutom? Kaya sabahan kayo. Sabihin niya, hindi mabigat ebidensya na to. Ano ang gagawing second move ng taong bayan wherein ang ebidensya klaro-klaro na eh. Alam niyo po, Sagot po yan, I think. Hindi, pero ako sagutin ko po muna sa puntong legal, no? Pwede hong isertiorari sa Supreme Court. Rule 65, no? If there's grave abuse of discretion, Impeachment. pwede rin impeachment. Pero, ang tanong ko po, ang impeachment manggagaling ho, mag-uumpisa sa kung House of Representative. Gagalaw ba sila? Hindi natin alam, di ba? Pero, kahit sino po, lalong-lalo na yung sinasabi niyong may hawak ng dokumento na mabigat, at sinabi, hindi inaksyonan, o kaya, mas masakit kung hindi talaga, no, binasura. Pwede hong i-65 yun sa Korte Suprema. Legal po yun. Yan po ay usaping legal. Kaya may paraan. Meron din po doong mga fishing, kasama din po. Pero, wala eh. Wala po akong nakikitang, kung may tulong man po, siguro nasa ilang porsyento lang ba? Let's give it 25% lang. Bigaya dati po na makikita mo masaya lahat, ang farmers. Corruption is at its best po ngayon. Hindi lang po corruption. Ang mga adik, namamayagpag, ang krimen, sobra. Dito may mga gang fight na eh. Yung gang fight na talaga, meron na lumalabas na. Kumbaga ang mga kriminal ngayon, lumalaki na po ang ulo. Lumalaki na talaga ang ulo. So, ang pakiusap ko lang po sa gobyerno, sana meron naman silang gawin para dito. Kasi ang mga bata hindi na safe umalis. May mga hold up, masyadong madami. Yung krimen, we cannot deny na talagang napakataas na. So yun lang po ang isang daing po namin dito sa amin, sa Region 8, and para sa akin po sa buong Pilipinas, kawawa na po talaga tayo. Sobrang kawawa po. Yeah. Yun lang po. Pabalik ko lang po, pinag-usapan kanina yung agriculture. Sinabi ni Ka-Ibet yung kamatis. Alam nyo, interesado ako doon sa kamatis kasi meron po akong pagkain, yung halo-halo. Kamatis yung main ingredient ko. Pagka murang-mura yung kamatis, pag murang-mura yung kamatis, okay sa akin. Pero pagka umaabot ng 150 at isang kilo, talo na po doon sa di ba? Yung pong production cost ng bigas ay 10 pesos per kilo. Ang ginagastos ng mga magsasaka. Pagkatapos, ibebenta nila ng 10 pesos din. Diba? So may problema po. Ngayon, balikan po natin. Ang sabi di umano ni Saldico, interesado raw yata si First Lady doon sa agriculture dahil doon sa importation. Balikan po natin. Nung mag-upisa si BBM, sino ang Secretary of Agriculture? Si BBM. Diba? Bakit niya kinuha yung agriculture samantalang ni isang minuto hindi daw siya napunta sa DA? Ngayon, makikita natin, meron pa may sinabi si Saldico, sabi niya, nakikialam daw yata si First Lady di umano doon sa importation nung sibuyas at saka yung mga So makikita natin ngayon yung dahilan, bakit nga ginawa ni BBM yun, di ba? Meron pong paano niya ngayon sasagutin? Merong commercial dati, how will I face my problem if my problem is my face? Di ba? So, ganun yun. Paano sasagutin niya kung siya yung gumawa ng problema? Pagdating naman po doon sa alam niyo po, sinabi kanina ni Penny, naka-pink siya. Alam niyo po yung dilaw, kulay po yan ng PDP. Kaya kinuha yan ng liberal
dahil doon sa kanta ni Tony Orlando at ni Don noong 1973, yung Taya Yellow Ribbon. Kung maalala niyo po, noong 1983, ang byword ng Liberal Party is mag-tie ka ng yellow ribbon para i-welcome si Ninoy Aquino sa pagbabalik, di ba? So yun lang po, hindi po kulay dilaw ang liberal, yan po ay kulay ng PDP, kaya lang dahil nga napunta doon sa kanilang leftist na anti-Duterte, anti-everything. Kaya po, ngayon, yung pong ating agriculture, pumunta po kayo sa ibang bansa. Pagka ang production cost ng kanilang wheat ay 10 pesos, binibili nila ng 20 pesos, ibebenta ng gobyerno ng 10 pesos. Di ba? Sinasubsidize ng gobyerno. Dito sa atin, hindi. Yung walang loan na binibigay sa mga magsasaka. So ano ginagawa ng magsasaka? Mangungutang sa 5-6. Yeah? Yung production nila kailangan ibenta nila doon sa mismong nagpautang sa kanila. Ang isang halimbawa po niyan yung mining. Yung pong SSMP nung panahon, yung small scale mining. Meron po mga politiko na hindi nila kokontrolin, hindi nila kokontrahin, bibigyan nila ng permit yung nagmimina sa isang kondisyon, sila lang ang bibili ng ginto. So kung magpuproduce halimbawa ng ginto yung mga nagmimina at ang halaga ng ginto ay 3,000, bibili nila ng 2,000. Ganun po yung gobyerno natin. Hindi sinusuportahan yung maliliit, hindi sinusuportahan ng magsasaka. Pagdating po sa bakit natin gustong palitan?